Lumabas na po ang balita na ang BARM nakapagdesisyon na po sila na yung mga districting para po dito sa kauna-unang dapat eleksyon diyan po sa BARM. So ano po ngayon ang estado? Ito ba ay matutuloy sa March gaya po ng sinabi dapat ng Supreme Court na dapat po by March 30 magkaroon na po ng halalan diyan po sa BARM. Pero meron yata kayong agam-agam na baka hindi kakayanin. Kayo na po magkwento, Attorney John Rex. Tama po, base po sa aming pag-aaral, bagamat kami po ay natutuwa at talagang nagpupulit ng papasalamat sa ating parlamento na lumabas na yung kanilang Parliament Bill 415. Meron po kaming nakitang legal at operational challenge. Unahin na po natin ang operational challenge. Lumabas po ngayon, inaasahan po natin ang mapipirmahan ni Chief Minister anytime at base na rin po sa effectivity clause, 15 days after its publication sa Bangsamoro Official Gazette at newspaper, tsaka siya magiging batas. So kung titignan po natin, magiging batas siya sometime in the last day or first week of February. Yan po magiging batas yan. Opo. Ang una po natin ganito, March 30 ang halalan, February magiging effective yung batas. Hindi pa po kami nakapag-conduct ng halalan na less than 2 months ang aming preparation. Ganyan po kabigat yung hinaharap po namin ngayon. Tatandaan po natin, ayon sa Republic Act 12123, ang halalang ito ng Parlamento, karugtong lang nung May election. So obligado po ang COMELEC na i-automate ito. Hindi po namin yata magagawa. Dahil una, may filing of COC pa. Kailangan print ang pangalan ng kandidato. Magre-reprogram po kami ng ACM, magdi-distribute. Doon pa lang po sa deployment, 1 buwan po inaabot yon. So yan po yung unang challenge namin, operational challenge. Ikalawa po, Ma'am Pat at Ma'am Ricky, yung legal challenge. Kung matatandaan nyo po, na-declare na unconstitutional na Supreme Court yung BAA 77 na nag-districting yan ng Parlamento dahil sa dalawang dahilan. Gerrymandering, merong hindi magkakatabi, at ito yung pinakamabigat na dahilan. Lumabas yung batas sa loob ng 120 days prohibited period ng pag-aalter ng mga distrito, teritoryo at presinto. Kasi po originally dun sa batas, October 13 yung halalan. Lumabas yung BAA 77, naging batas siya sometime, kung hindi po ako nagkakamali, August 28, pasok na sa prohibited period. At mukhang mauulit po ito ngayon uli. Pasok na naman sa prohibited period yung batas, hindi po namin lalabagin ang umiiral na batas.